Nagsimula ang kwento isang araw, habang abala ang isang kahero sa isang convenience store, may biglang sunod-sunod na pumasok na mga kalalakihan at tila balisa ang mga ito. Napansin naman ito ng kahero at sinabihan nitong, magbayad muna ito bago kumuha. Bigla namang sinapak ito ng isa sa mga lalaki, at dito napag-alaman niyang mga magnanakaw pala ang mga ito. Sa kalagitnaang pangyayaring nakawan, biglang dumating ang isang babae na magbabayad sana ng kinuha niya. Dahil sa inis ng mga magnanakaw, tinutukan nila ito ng patalim at bilis naman itong pumalag at nilabanan ito. Sa nangyaring pagpalag, ay sinugod ito ng iba pang tauhan gamit ang kutsilyo. Mabilis naman itong nailaga ng mga pagsugod. Dito iniisa-isa niyang pinatumba ang mga lalaki. Nang matapos ang matinding labanan, nagpatuloy ito sa pagbayad ng pinamili. Si Okju, isa siya sa mga bihasa na security ng mga kliyenteng VIP noon. Dahil sa dating trabaho ay nabihasa ito sa pakikipaglaban. Sa kabilang dako naman, balisa at di makapag-focus ang isang dalaga sa pagganap ng ballet, sanhi ng pagkasagi nito sa kasama. Kinagabihan, habang nakahiga si Okju sa kama ay biglang tinawagan ito ng kaibigang si Minhee. Tinanong ng kaibigan nito na kung pwede ba itong pumunta sa bahay niya. Wala namang pag-aalinlangang pumunta si Okju dahil sa matagal ding hindi sila nagkikita ng kaibigan. Nang makarating ito sa bahay ng kaibigan ay pinindot nito ang doorbell. Nung makailang pindot na ito, napansin niyang walang sumasagot kaya napagpasyahan nitong pumasok na lang. Nang makapasok, nakita niya ang box na may lamang sapatos ng ballet at isang sulat. Nakasaad sa sulat ang paghingi nito ng tulong sa kaibigan at naglahad din ito ng pangalan sa baba. Dahil sa pag-aalala nito, tinawagan niya ang kaibigan pero laking gulat na lang nitong ang teleponong tumutunog ay nanggagaling sa restroom kung saan nakita nitong nakahandusay na sa bathtub ang kaibigan at wala ng buhay. Dahil sa biglaang pangyayari, naalala nito ang mga panahon na una silang magkita ni Minhee sa isang cake shop kung saan ito nagtatrabaho. Simula noon naging malapit silang dalawa at naging komportable. Habang nasa bahay ito ay hinanap niya sa internet ang taong tinutukoy ni Minhee sa sulat niya. Dito nahanap niya at nagpalitan ito ng mensahe. Ilang minuto rin lumipas ay may tumawag sa telepono ni Minhee na isang lalaki na nagbabanta sa dalaga, at pilit nitong pinapapunta sa tagpuan. Di alam ng lalaki na si Okju na pala ang kinakausap niya. Kinabukasan pumunta si Okju sa tagpuan at pinagmasdan ang paligid. Dito nakita niyang parang may kahinahinala sa mga nangyayari sa paligid. Kaya sinundan nito ang lalaking nakakotse hanggang sa makaabot ito sa bahay kung saan nakatira ang lalaki. Kinabukasan hinintay nitong umalis ang lalaki sa bahay nito. At dito na niya sinamantala ang pagkakataong walang tao sa bahay ng lalaki. Nilagyan niya ng mga hearing devices ang mga sulok ng cabinet, hanggang makaabot ito sa isang cabinet na tila ang lahat ng nasa loob nito ay puro chains na ginagamit para sa mga malalaswang bagay. Nang binuksan nito ang isang drawer ay nakita nito ang mga flash drive na naka-organize at may mga label. Nang makita nito ang isang flash drive na may ballerina na nakasulat, ay bilis nitong sinaksak sa telepono at dito nakita niya ang video ng kaibigan na minulis siya ng isang lalaking nakamask kahit wala itong malay. Dahil dito, nalaman niyang na-rape yung kaibigan niya at ginawang panakot ng salarin ang nakuhang video para ito'y maging alipin niya. Habang nasa bahay ang lalaki, di nito alam na palihim palang pinariringgan ni Okju ang nangyayari sa loob ng bahay nito. Ilang minuto rin ang nakalipas ay may tumawag sa lalaki, dito nilakasan ni Okju ang volume para ito'y madinig niya ng malinaw. Napag-usapan sa telepono na bukas ay mangingisda raw ito ng babaeng sunod niyang biktima. Kinabukasan pinuntahan ni Okju ang bar na nasabi sa telepono kagabi. Pinagmasdan nito ang isang lalaking nasa itaas. Habang ito ay umiinom ng milkshake, biglang nawala ang lalaki sa itaas. Dahilan ng pag-akyat nito ng mabilis para sundan, habang hinahanap niya sa paligid ang lalaki ay bigla naman itong sumulpot sa likod niya. Dito nag-usap ang dalawa at inalukan ni Okju ng inuman ng lalaki. Kalaunan ay dinala ng lalaki si Okju sa isang hotel at nag-check-in ang dalawa. Habang nag-uusap ang mga ito ay inalukan ng lalaki si Okju ng maiinom. Maya-maya din ay may inihagis ang lalaki na pakete sa inidoro at finlash. Dito sinimulan niya ang kanyang mga plano sa babae. Sinuot nito ang mask at sinimulang diskitahan ang walang malay na si Okju. Dito kinuha niya ang camera at kinunan nito ang mga ginagawa. Habang abala ang lalaki ay di nito napansin na nagpapanggap lang pala si Okju na natutulog. At marahang humahanap lang ito ng tiyempo para ito'y sumalakay.
Bilis nitong sinugod ang lalaki gamit ang kutsilyo pero di nito inaasahang mabilis ding nailagan ng lalaki ang atake at nahawakan ang kutsilyo dahilan ng matinding pagdurugo ng kamay nito. Patuloy namang umaatake si Okjo gamit ang kutsilyo. Hinampas ng kriminal si Okjo ng bote sa ulo dahilan ng pagdurugo nito. Patuloy din ang pag-atake ni Okjo at dito nakailang saksak na ito sa katawan ng kriminal. Nahirapang makipaglaban si Okjo sa kanya dahil sa lakas nito. Pero dahil bihasa ito sa pakikipaglaban na saksak niya ito sa mukha. Swerte namang nasagip ang kriminal ng isa sa mga nagtatrabaho sa hotel. Dahil sa napuruhan ito, bilis din itong tumakas at dito nasalubong niya ang isa sa mga tauhan sa hotel na may hawak na chainsaw. Agresibong tumakbo papalapit ang lalaki para umatake pero ito'y nabundol ng sadya itong binuksan ng babae na nasa kalapit na kwarto. Tumakas ang dalawa tangay ang Lamborghini ng kriminal. Dahil sa sugat na natamo sa mukha ay kailangang tahiin ang mukha nito. Kinabukasan ay pumunta ang boss nila at mga tauhan sa ospital para dalawin. Nagtataka ang mga ito dahil ang kriminal na ito ay isa sa mga mahusay sa kanila pagdating sa labanan. Nagalit ang boss nila dahil nalaman niya ang pinaggagawang malalaswan ng kriminal. Dito inutos nitong hanapin at dalhin sa kanya ang babaeng may gawa nito at sa loob lang ng 3 araw. Habang nasa isang restaurant naman sila Okjo at ang sumagip sa kanyang estudyante, nalaman nito na isa pala ito sa mga biktima ng kriminal. Sinabi niya rito na ginawa silang alipin ng kriminal at kung di nito susunod sa pinag-uutos ay ilalabas ng kriminal ang mga videos na kuha niya sa kama kasama ang babae. Sa kabilang banda naman, pumunta sa isang pharmacy ang kriminal kung saan, dito nila tinatago at ginagawa ang drugs na binibenta nila. Nakipagkasundo ito sa isa sa mga pharmacist na kaibigan niya na tulungan itong matuntun si Okjo sa 2 araw kapalit ng pera. Di naman ito nag-alinlangan at bilis na tinanggap ang alok. Kinabukasan, pumunta si Okjo sa dating katrabaho nito, para humingi ng tulong na kung saan ito makakabili ng baril na di matutuntun. Dito nakipagtagpo ang 2 matandang naka-van para ipagbili si Okjo ng mga armas. Kinagabihan, habang inaayos at nililinisan nito ang mga baril na gagamitin, biglang naisipan nitong lumabas at bumili saglit. Sa pagbalik niya, nagtataka itong nawala bigla ang kasamang estudyante sa bahay. Nang buksan nito ang pinto ay bigla na lang itong inatake ng 2 kalaban. Bilis naman itong tumakas at tumalon sa bintana. Dinala ng kriminal ang biktimang estudyante sa boss nito at sinabing, pinatay na nila ang babaeng umatake sa kanya. Dahil nilihim lang nito sa boss ang totoo, pilit nilang pinapaamin ang estudyante kung saan nagtatago si Okjo dahil bigla lang din itong nawala sa gabi ng pag-atake. Unang pinuntahan ni Okjo ang hotel kung saan ito dinala ng kriminal nung una, gamit ang baril. Pinatay nito ang isa sa mga tauhan na unang lumabas. Nang marinig ng kasamahan sa loob ang putok ng baril, bilis nitong sinuri ang CCTV, at dito nakita ang kasamahang nasa sahig at wala ng malay. Bilis din itong tumayo at naghanda sa pagsalakay, subalit naunahan nito ni Okjo at tinutukan ang baril sa ulo. Tinanong niya rito kung saan niya matutuntun ang kriminal. Di naman nag-alinlangan ng lalaki dahil sa dihado na ito sa sitwasyon. Nang malaman nito ang lokasyon, tinuloyan din niya ito. Mag-isang sinugod ni Okjo ang lugar na sinasabing pugad ng mga kalaban. Dito pinatay niya ang 3 lalaking nasalubong nito sa elevator at nagpatuloy sa paghahanap. Napadpad dito sa lugar kung saan nakita niya ang lahat ng mga tauhan ng kalaban na abala. Kinuha niya ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng pagtapik ng baril nito sa bakal. Kalmado nitong tinanong kung saan ang kaibigang estudyante at binalaan ang mga ito na sumagot lang ito ng maayos. Dito lumabas ang boss nito at sinimulang kausapin si Okjo ng marihin. Nagulat ang lahat sa ginawang pagbaril nito sa boss na direkta sa ulo dahilan ng agad na pagkamatay nito. Dahil sa ginawa, natakot sa kanya ang mga tauhan ng kalaban. Tinanong niya ulit ang mga ito pero di ito sinagot ng mga kalaban kaya nagpas siya itong magpaputok ulit, pero sa di inaasahang nag-stock ang baril niya at ayaw pumutok. Sinugod siya ng mga kalaban gamit ang mga patalim sa pag-atake. Pumalag ito at gamit ang ibang reserbang baril iniisa-isa niya itong pinatay, hanggang sa magharap sila ng right hand ng kalaban. Dito tinanong niya ulit ang lalaki, dahil di ito sinasagot. Nilagyan niya ng bubog ang bibig nito at sinapak ng paulit-ulit hanggang sa mawala ng malay. Habang nagmamaneho ang pharmacist na kalaban, nagulat ito nang sumalubong si Okjo na may hawak na baril. Nang lumapit ito, nakita niya ang estudyanteng hinahanap na nasa likod ng sasakyan at tila wala ng buhay. Nagalit ito at tinutukan ng baril ang pharmacist pero sa di inaasahang nauna itong mapuruhan ng kriminal at nabitawan nito ang baril.
Lumapit ito at nagpasalamat dahil nasagip nito ang buhay. Pero habang nakatalikod ito binaril din ito ng kriminal at namatay. Hinanap niya si Okju para ito ay tapusin pero pinaulanan nito ng bala ng estudyanteng babae na nasa likod ng sasakyan. Pero di ito natamaan, hinanda niya ang baril para paputukan ang babae ngunit naunahan ito ni Okju at nabaril ito ng pangalawang beses. Sa may tabing dagat nilabas nilang dalawa ang kriminal at sinunog ito. Sa mga di pa nakapag-subscribe, please like and subscribe to my channel para sa mga susunod na movie recap. Sa sumusunod na araw ay pumunta si Okju sa bahay ng kriminal para kunin ang mga flash drive na naglalaman ng mga kuhang videos ng mga biktima. At dito nagtatapos ang pelikulang Pinamagatang Balerina.